Sana. Magandang araw mga banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, Pedler. Sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Magandang araw. Oo, kamusta naman ang inyong weekend? Nako, medyo bumagyo. Pero bago ang lahat, another day. Another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga magnanakaw kawatan, lahat ng mga surot, animal, mga walang kaluluwa, lahat ng mga switik sa lipunan, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga miyembro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Ayan. Kamusta naman ang inyong weekend? Magbagyo-bagyo, di ba? May bagyo-bagyo. Naku, magpasalamat tayo ng malaki. Magpasalamat tayo ng malaki sa Sierra Madre. Kasi, isa sana ito. Itong si Bagyong Uwan, isa sana ito sa pinakamalakas na bagyo na papasok sa bansang Pilipinas. Pero dahil dumaan siya dito sa may parting kanan, galing siya sa may parting kanan, paakyat ng Luzon, dahil dyan sa Sierra Madre, yung bundok ng Sierra Madre, alam nyo sa Araling Panlipunan, no, di ba yung bundok ng Sierra Madre, ang pinakamahabang bundok sa Pilipinas. Ano yan? Ayan ang talagang panangga lang natin, panangga ng Pilipinas sa mga dumarating na bagyo, pumapasok na bagyo, lalo na kapag gagaling sa may kanan. Pag ganun. So nung malakas pa rin ang epekto ng bagyo. Napakalakas ng hangin, napakalakas ng pabugso-bugsong ulan, tapos hangin, ulan, hangin. Pero imagine ninyo mga bossing, kung wala yung Sierra Madre na yan na nag-shield sa Luzon, nako, mas maraming, sigurado ako maraming kinitil na buhay ito. Kaya magpalakpakan tayo. Iba talaga ang dasal. Kapag nagdasal talaga tayo ng sama-sama, pag nagdasal talaga tayo ng sama-sama at sabay-sabay tayo naghanda. O kita ninyo, hindi ba? Wala masyadong nasalanta, wala masyadong casualty. Maraming salamat Panginoon dahil talaga naman dininig mo ang aming panalangin kasi bugbog na Pilipinas. Magkatapos ang bagyo sa Masbate, biglang binagyo naman ng sobra-sobra ang Cebu, may lindol pa. Tapos grabe, sa loob lang to ng isang buwan Sa loob lang ng isang buwan, ganito ang karaming paghihirap ang dinaanan natin. Kaya naniniwala na hanggat di inaayos yung mga, alam mo yung mga ginigipit na tao ng pamahalaan, no? Yung ginigipit si Pastor Apollo Quiboloy, si Pangulong Duterte, yung mga sila Inday Sara, at yung kung sino-sino pa yung mga ginigipit nila ngayon. Nako, itigil nyo na yung mga panggigipit dyan. Palabasin nyo na yung mga yan itigil nyo na yung pamumuliti. Kasi Pastor, palabasin nyo na. Si Pangulong Duterte, pauwiin nyo na. Itigil na ninyo yung pagpe-persecute sa mga Duterte. Babalik yan sa normal yung buhay natin. Maniwala kayo. Babalik sa normal yan. Okay lang naman kasi na tanga yung presidente. I mean, hindi okay in general. Pero binoto na natin tanga okay lang naman na ganun. Pero yung hayupin mo pa, yung sobra-sobrang pagkasatanas mo, hayupin mo yung mga tumulong sa'yo, yan naman yung hindi maganda. Okay, magpasalamat tayo again sa Sierra Madre at saka sa sama-samang pagdadasal natin. Kahit pa paano, marami pa ring mga nasalanta, marami pa ring mga nawalan ng mga ari-arian. Pero ang importante, halos wala. Meron pa rin daw na casualty, pero halos wala dahil sa una sa lahat, naghanda ang mga LGU. Maraming salamat. Palakpakan natin mga LGU dahil naghanda sila. Siguro nakita nila
yung mga nakaraang bagyo, lindol na dumaan na talagang salat sa kahandaan ng pamahalaan, kaya natuto sila doon. Yung mga LGU, malayo pa yung bagyo at alam nila na sobrang lakas noon, naghanda na sila, nilikas na nila yung mga tao, yung mga properties nila, sinecure na nila. So dapat ganyan. Yan yung inaano natin kasi nakakatakot na ito Nakakatakot lang kasi nito mga bossing. Ito si BBM, nung nakaraan kasi, naghanda daw siya. Naghanda daw sila, kaya lang, hindi daw nila napaghandaan yung baha. Ang pinaghandaan daw nila, yung hangin. Oo, itong pumasok na bagyo ngayon, grabe, ang lakas ng hangin. O baka na naman, pag in-interview na naman yan, sasabihin na naman niya, hindi namin napaghandaan yung malakas na hangin Yung malakas na pagbaha yung hinanda namin, Pocha yan. Lahat na lang may dahilan. Ang buwisit na yan. Oh, by the way, highway mga bossing, ipa-plug ko lang ulit, ipa-plug ko lang. Oh. Ayan, meron tayong bagong show sa SMNI, ang Vox Populi. Makikita niyo dyan sa ibabaw, ayan Vox Populi. Ang boses ng bayan at ang mga magiging spokesperson ng mga hinaing ng mga Pilipino, syempre Banateros Brothers. Abangan niyo yan. Mapapanood dyan sa SMNI. Mapapanood dyan sa mga channels natin tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. At lambing naman. Oo, kasi mag-upload na tayo ulit dito sa may Boss Dada 2.0, yung ating YouTube channel. Nakikita nyo rin sa may taas. Ayan, yun, sa may taas doon sa kabila. Oo, nakikita nyo dyan, Boss Dada TV YouTube channel na 2.0. Kasi nga, uso ngayon yung gurguran ng channel. Uso ngayon yung guyuran ng channel, siraan ng channel. Oo, dahil minamas report yung mga channel natin ng mga dilawang tae at saka ng mga loyalistang mga bobo. Oo, kaya kailangan meron tayo, kung sakaling biglang mawala ito, meron tayong tatakbuhan. Pero mag-upload na po tayo ng mga videos, short videos natin dyan sa channel na yan. So please support yung Boss Dada 2.0, ang pangalawang YouTube channel natin. Mag-upload tayo ng mga videos dyan. I-like, i-share ninyo at panoorin ninyo yung mga i-upload natin dyan. Please, thank you. Palakihin natin yan para mas marami silang sakit ng ulo. Para hindi nila alam kung ano yung mas mga ire-report nila. O, ayan again Vox Populi. Ayan, abangan yan. This month, one of these Saturdays, i-announce namin kung kailan yung eksakto. Pero most likely, mga third week na. Third Saturday ng buwan na ito. Ayan, magsisimula na yan. 7 na banateros ang magsasama-sama dyan. Rambulan yan. O imagine mo, 7 banateros na makukulit, 7 banateros na maiingay, 7 banateros na walang kinatatakutan. O imagine ninyo. Again Boss Dada 2.0. Oo, hanapin nyo lang po yan sa YouTube, Boss Dada 2.0. Boss space Dada space 2.0. Ayan, mag-like po kayo dyan. Mag-upload na po tayo ng mga videos dyan. Tapos syempre yung Vox Populi, Voice of the People, din natin yan i-tangkilikin natin yan. Maraming salamat Banateros sa inyong pagpatnubay. Sige na, huwag na natin patagalin. Ngayon mga bossing, gusto kong ipakita sa inyo etong matapos tayong pagnakawan ng gobyerno na ito, paiinumin naman nila kayo ng tubig baha. Meron silang kit na tinatawag itong tubig baha. Pwede nang inumin gamit ang filter kit ng DSWD. Putang ina, papatayin pa tayo. Patayin ninyo. Yung mga 200 plus ang namatay mga bossing dahil dito sa nanalasang bagyo sa yung Tino. Oo, sobrang sobrang baha ang sumira ng mga ari-arian. Sobrang baha ang sumira sa buhay at kumitil ng buhay ng mga Pilipino. So ngayon, yung baha daw na yan, para siguro mabawasan, inumin natin. Sabi ni Bongbong Marcos kasi noon, yung tubig daw sa baha, sasalutin daw niya, dadalhin daw niya sa mga palayan. Para daw sa tag-init, meron daw tubig yung mga palay, pandilig ng buha.
ng mga halaman natin. Walang due ka talaga, BBM, kahit kailan ka. Hindi mo na naman natupad dyan, yung ipunin yung baha, yung hanggang ngayon, yung baha na yan ang sumira ng mga buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na dyan sa Cebu. So ngayon, iinumin nyo daw yung baha, walang due, oh. Grabe ito, ah. Oh, mahal to, ah. Gumastos sila dito sa kit na ito. Para pwede na daw inumin yung baha. Imaginein mo, ah. Siyempre, tayong mga Pilipino, susunod lang tayo sa instruction, eh. O, tayong mga Pilipino, hindi naman well-researched ang karamihan sa atin. So ngayon, ayon kay DSWD Dumlao, inihanda ng kanilang ahensya ang portable water filtration kit bilang bahagi ng paghahanda sa bagyong Uwan. Oh, kasi nga daw iinumin yung baha. Dahil daw ito 0.2 microns. Na ano daw nito, nasasala daw nito. So pwede ka na daw uminom ng baha. Nakita niyo yung tubig kanina? Putik yun, eh. Putik yun. So kung ikaw Pilipino, alam mo gagawin mo? Ibubuhos mo yung baha dito sa balde na ito. Tapos yung lalabas dyan sa ano niya, sa nguso niya, iinumin mo. Putang ina, malalason ka. Malalason ka. Oo, bakit? Ano ba ang natatanggal netong ano na to? Netong balde na ito. Ang natatanggal niya ay wait lang, ito. Nalilinis niya yung natatanggal niya yung mga salmonella. Natatanggal niya yung mga natatanggal niya yung mga E. coli. O kumbaga, yung hindi ka magtatae pag ininom mo yung tubig, parang malilinis nito. Pero hindi yung tubig baha. Siguro, sabi nga nila, if you're planning camping, traveling outdoors, or hiking in mountains, forests, or streams, yung tubig doon, let's say ilog, hindi ka sure kung malinis yun o hindi. Ang gagawin mo, sasalukin mo yung tubig sa ilog, ilalagay mo dito sa water filtration balde na ito, ayan, pwede mo nang inumin yun. Kapag ka ganun, pero kapag ka tubig baha, yung pinag-uusapan natin, tubig baha pwede nang inumin, hindi pwede, ma'am. Papatayin nyo yung mga Pilipino, paiinom nyo yung baha. Ano ba ang mga nasa baha? Sabihin na natin yung ulan, tumama yan sa bundok. Yung sa bundok, umagos yan pababa. Anong mga dinaanan yan? Ang mga dinaanan yan, mga farm. Siyempre sa farm, anong meron doon? Yung mga dumi ng hayop. Mga ihi ng hayop, nandiyan dyan. O ano pa, yung leptospirosis, di ba? Sinabi ba nila na kayang pigilan nitong water filtration system na ito yung mga yan? Yung virus, bacteria na galing sa mga ihi ng hayop. Hindi lang ihi ng hayop. Dadaan yan sa mga tawag dito, mga industrial mga industrial areas, yung tubig na yan. Ano yung mga nandoon sa industrial area? Lead. Ano pa yung mga nandoon? Mga tubig ng baterya. Mga chemical. Hindi ba lahat ng mga chemical na waste ng isang planta, pwedeng humalo diyan. Mercury, pwede pa nga humalo diyan sa tubig na yan, eh. Imaginein mo kung saan galing yang na yan. Lahat ng pwede mong isipin, alipunga, hadhad, lahat nandiyan sa tubig na yan. Tapos sasalukin mo, ilalagay mo dito, papainom mo sa tao. Kung hindi ba kayo mga loko-loko? Hindi ito pwede na yung baha, yung tubig sa baha, ilagay mo rito. Subukan mo, ilagay yung dyan, yung tubig sa dagat kung kayang inumin. Maraming mga ang tawag dito, maraming mga components ang hindi kayang i-filter nito. Na kung mali ang sasabi mo sa tao kung papaano gagamitin ito, malalason yung mga Pilipino. Mantakin mo ang caption nila, tubig baha, pwede nang inumin. Hindi pwedeng inumin yung tubig baha. Nandiyan yung mga tae ng daga, nandiyan yung mga tae ng pusa, mga ihi ng tao, ihi ng daga. Takin mo, hindi yan kayang hindi ito himala.
Hindi wala itong kapangyarihan ng Diyos na kayang gawing turns water into wine. Hindi siya ganun. Or turns wine into water. Wala siyang ganun. Meron lang itong specific na mga natatanggal na mga viruses at bacteria. Pero meron pang mas maliliit na mga bacteria, mas maliliit na mga contaminants na hindi kayang hindi kayang pigilan nito. Na pag na-ingest ng tao, mas matindi yung mas matindi yung ating sakit na makukuha. Diyos ko po. Anong klase ito? Ayan nakalagay dito ha. Not virus and chemical and metal proof. Oo, sabi nga dito it's rated for bacteria and protozoa. 0.1 micron but it does not remove viruses, heavy metals, many chemicals or dissolved solids. Hindi daw kaya. So paano mo papainom sa taong bayan yang tubig baha? Kayo talaga Ang nito kung ikaw nga ay magka-camping, mag-hiking, tapos may stream ng tubig na hindi mo alam kung anong nandoon, yun, kung pwede ka sumalok, ilagay mo rito, mafi-filter nito. Pero yung mismong baha, subukan nyo kumuha ng tubig dyan sa may imbornal, ibuhos nyo. Painom nyo kay Bongbong kung iinumin niya. If you're solo or backpacking or used to outdoor filtering, okay daw yan. Sabi pa nga dito, mga hindi kayang pigilan. Neto, specific kasi Sawyer water filter ito. Ang hindi kayang pigilan yan, ang mga virus na masyadong maliliit, mas maliit pa sa 0.1 micron. Halimbawa, hepatitis, rotavirus, norovirus. Sabi ko, kailangan mo daw gumamit ng karagdagang chemical treatment tulad ng chlorine tablets o iodine or iodine ba yan o UV purifier. Yun ang kailangan mo para mapatay mo yun. Mga chemical at lason, hindi natatanggal ang pesticides. May pesticides, syempre dadaan niya sa mga palayan. Yung mga in-spray natin ng mga pesticides sa mga manggahan, di ba? Hindi niyan mapipigil ang pesticides. Hindi niyan mapipigilan ang herbicide. O mga industrial waste na natunaw sa tubig. Kailangan daw ng activated carbon filter o mas advanced na purifier para mainom mo yun. Grabe kayo, mamamatay mga Pilipino sa pinaggagawa ninyo. Yung mga heavy metals, ano yan? Lead, mercury, arsenic at iron. Hindi ito nasasala ng filter na yan. Kailangan ng ion exchange at carbon filter din. Hindi rin ito kaya yung mga matatapang na lasa o amoy ng tubig. Halimbawa, kalawang, asupre o alat, hindi nito kayang alisin. Kailangan din dyan ng activated carbon attachment o separate taste filter o yung osmosis. Yan ang kailangan yan. So, delikado to. Mamamatay yung mga natin dito. Gusto nyo makita kung ano to? Ano itong kanilang ginagamit na yan? Ito, papakita ko sa inyo kung ano yan. Ito yan, Sawyer. Sawyer, water filtration. Tingnan ninyo kung ano yung component niya. Yan. Yan lang yung component niya, hose coupling. Filter hanger. Itong may puti na yan, yung itim na malaki na yan, may nakalagay flow. Yan lang yan, mga bossing. Yan lang yung magfi-filter. Mantakin mo, kayang alisin ng maliit na device na yan yung mga contaminants na nandoon sa tubig baha. Kasi ang sinabi nila rito, tubig baha, pwede nang inumin. Tang-ina nyo. Mauna kayo. Gago kayo, ninanakawan nyo na yung mga Pilipino, lalasunin nyo pa. Walang hiya kayo talaga. Matapos yung kunin yung pera ng taong bayan, nakawin ninyo, hindi kayo gumawa ng flood control. Binaha mga Pilipino, paiinumin nyo pa ng Putya, hindi na talaga kayo Hindi na kayo nagtino
Gusto niyo ubusin talaga lahi ng mga Pilipino ah. Ayan oh, yan lang siya oh. Oh, yan lang yung mga ano niya. Oh. Oh, i-ano natin, i-forward natin. Oh, sige. Tongue adapter. 2 rubber washers. Oh, Plastic yan bag. yung laman niya. Backwash plunger. Oh. Cleaning coupling. Drill bit. Oh. And an instructional sticker. First, Ayun lang eh. Oh, anong gagawin? Timba. O, taas ng timba, bubutasin. Pag nabutas mo, ilalagay mo yung mga ano na yan, yung mga mekanismo na yan. O, tapos, i-screw mo. O, tapos, anong gagawin? Ilalagay mo na itong itim na device na ito. Yan lang ang mag-filter. Iinumin nyo yung tubig. Diyan nakita nyo ba yung ano? Nakita nyo kung gaano kalalaki yung mga filter na ginagamit ng ano, ng mga water refilling station? Ang daming filter nun. Tubig na galing pa sa nawasa yung ginagamit nila para mainom natin. Napakaraming filter, osmosis. Napakarami nilang ginagamit na technology para lang mainom natin yung tubig. Tapos putang ina si Bongbong nagbigay ng balde. O ito balde, pwede na kayo uminom ng tubig baha. Loko-loko. Ay na, dapat ini-educate nyo muna yung tao. Ito yung mga kayang pigilan nito. Oh, ito yung mga, yan, halimbawa tubig ulan. Yan, pwede nyo salukin yung tubig ulan tapos pwede nyo i-ano dito, i-filter dito. Pero pinakamaganda, pakuluan nyo muna. Pakuluan nyo muna yung tubig bago nyo ipasok sa filter na to para talagang malinis na malinis. Hindi, ang ano nila, tinan ninyo, ang press release nila, oh. Ito press release nila, mga bossing, oh. Tubig baha. Pwede nang inumin. Putangin na yan. Hayop, di ba? Pucha, kung tanga yung nanonood, tanga yung pinagbigyan mo nito, pwede na. Tubig ba? Pwede na inumin. Pucha, sumalo ka nga. Tangin na niya, malalason pa yung mga tao. Masama ito. Hindi tama ito. Oh. Pakita pa natin itong video na ito. Ha? Oh, ayan. So, dyan lang ilalagay paano fi-filter. Ayan, tinan nyo kung paano i-filter. May damit, tapos may tubig. Hindi naman masyadong marumi yung tubig. Ibubuhos mo dyan. Kumbaga para kahit papaano, walang mga solid na pumasok. Ayan, oh. O, tas pagkatapos, ayan. Yan, yung ibubuhos mo doon, lalabas dito. So, napakaliit na device na yan. Imaginein mo, tukuha ka ng tubig sa yung putik kanina na tubig, ibubuhos mo dyan. Anong kulay lalabas dyan? Puti? Hindi. Ang lalabas dyan, kulay brown pa din. Iinumin mo yun? Yan ang sinasabi kong misinformation na ginagawa ng gobyerno. Bad trip yan, hindi good trip yan, sir. Mali itong style ninyo. Magkano ba tong Sawyer na to? How much how much is this device? How much is this device? Magkano yan? Sawyer Squeeze Filter Philippines price magkano? Nasa 2,690 sa Lazada. Sa Galleon PH 4,274. Yun na lang yung basta yung nagre-range siya ng 2,500 to 4,300. Ang tanong, ilan yung binili natin nito at magkano yung pagkakabili natin? Kasi ang presyo niya 2,500 hanggang 4,300 lang. Putang ina niyan. Alam niyo yung cat's eye, yung nakalagay sa gitna ng kalsada umiilaw. Ang bobobo nung gumagamit niya na iba. Nilalagay nila yan kung saan maliwanag. Pumunta ka dyan sa Makati, makikita mo yung mga kalsada nila may cat's eye. Liwaliwanag, may mga may pintura yung kalsada, may mga street light, may mga cat's eye pa. Samantalang ang dami mga kalsada rito madidilim, wala nang mga pintura. Wala pa mga reflector, walang cat's eye. Yung cat's eye na yun, according to yung una expose ni Magalong, 1,500 lang daw yun. Pero ang isa, 11,000 nila pagka nagpo-procure sila, 11,000. Ganong kalaki ang kurakot nila. Bawat isa, 11,000 bawat isa. Mantakin mo, 1,000 lang daw yun bawat isa. Imagine ninyo, kung nagre-range to ng 2,500 hanggang 4,000 pesos, magkano ito binili ng gobyerno? Diyos mio. Yun lang. Yun lang yung tungkol dyan. Again yung mga nabigyan nito, aral-aral din.
Yung mga nabigyan nito, research din mga bossing ha. Huwag kayong basta-basta huwag kayong basta-basta maniniwala, iinom kayo ng tubig baha, malalason kayo diyan. O pag nalason kayo diyan, yari kayo diyan. Oo, ang hirap pa naman patunayan. Mamaya diyan ka nalason tas kumain ka rin ng pansit canton. Isisisi nila yan sa pansit canton. O kaya mag-ingat mga kababayan ko, ha? O dito naman tayo sa sa issue ng itong DPWH. Sinasabi ko na sa dito sa ito maganda to eh. Gusto ko nang pakinggan ninyo. Nag-inspect ito si Magalong at saka itong si Vince Dizon sa isang proyekto na pinondohan daw noong 2021 para gawin ng 2022. O tingnan niyo ang gagawin nila rito, isisisi nila to sa sa administrasyon ni Pangulong Duterte. ngayon, lahat ng infra bigay mo. Lahat ng dokumento nyo. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Kasi Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Hindi yung findings ninyo. So, okay bibigyan Ito yung findings to ako ng background para maintindihan ng O, background. Tayo na to si Vince, nabaliw na eh. 2021 budget proposal for 2022 sa previous administration by Don. O, doon niya sinimulan na palakpakan. Doon niya sinimulan. Walang kasalanan si Bongbong. Wala. O, umpisa pa lang, niligtas niya na agad si Bongbong. Bakit? 2021, past administration. Yun kaagad ang bukang bibig niya. Ang ina nyo. O, sige, diretso. Previous DPWH, previous administration. Ni-reiterate niya talaga. Previous. Walang kasalanan si Bongbong dito. O, si Duterte may kasalanan. Pinondohan to for 96.5 million. Flood control. Okay. Totoo naman, kailangan naman talaga ng flood control dito. Kasi may community dito, may eskwela doon. So, ang sinabi ng community, talagang pag tumataas yung tubig dito, especially during the rainy season, binabaha sila. Okay. Pinondohan for 2022 budget, 2021. Talagang yun yung pino-point out niya eh. Wala siyang ibang gustong sabihin dito kundi kasalanan ni Duterte. Tangina nito, taga Duterte administration to Dating nasa administrasyon ni Duterte to Oh, ganyang kahudas ang mga yan. Okay. 2021, nagsimula na silang mag-procure. Nagpa-bid na sila. Early. Bid pa lang, walang procure. 2021, nagsimulang magpabid. Sige, ako na magpapaliwanag. Binadgetan 2021, 'di ba? Meron yung nangyayari ngayon, yung nag-uusap-usap ngayon tungkol sa budget para sa 2026, 'di ba? So 2021 budget para sa 2022. So ngayon binadgetan para sa 2022. Okay. Gagawin 2022. Okay. Sino na presidente ng 2022? Si Bongbong, tama? Okay. Sino na ang naglagay ng bagong mga tao sa 2022? Kasi transition yan. 2022 election, 2022, uupo yung presidente. Di naman umupo yung presidente 2023. 2022, umupo yung presidente. Pag upo ng presidente, naglagay siya ng mga cabinet secretaries, tama? So that's 2022. Naglagay sila ng cabinet secretaries for 2022. 2021, ang trabaho ng nakaraang administrasyon, gumawa ng budget para sa 2022. Nagawa ng nakaraang administrasyon yung trabaho nila? Oo, kasi nga binadgetan itong flood control na ito noong 2021 kasi nga para sa 2022 gagawin. Kailan dapat matatapos yan? Sino na ang presidente pag natapos yan? Kasi kung ang nakalagay sa proyekto, ghost project, kasalanan ng nakaraang administrasyon. Pero kung ang nakalagay sa proyekto flood control, 2022 dapat magsisimula yung flood control na yun, project, tapos hindi nagawa. And then umabot ng 2025, ngayon nyo lang nakita sinong may kasalanan. 2022, kalahati ng 2022, iba na ang presidente niyan.
kung ang tapos niyan, presidente na si Bongbong Marcos, hindi ba dapat yung DPWH ni Bongbong Marcos yung nakakita kung ghost project yan o hindi? Ngayon, kasalanan ng nakaraang administrasyon na ghost project yan? Hindi. Kasalanan yan ng kung sino na yung administrasyon pag natapos yan. Kasi ang magbabayad niyan, yung susunod na administrasyon na Tama? May budget na yan, so ang magbabayad niyan yung susunod na administrasyon na. Kung ako yung bagong administrasyon, sinabi mo na may flood control dito, i-check ko, tapos ba? Alam nga naman sila Duterte mag-check nun, tapos na yung termino nila. Sasabihin nyo na naman, ganun din yan dito sa 2025. Hindi. Kasi from 2022, 2023, 2024, 2025, lahat ng ghost project dyan, ang masisisi mo talaga, yung pamahalaan, yung pumirma ng budget, si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi siya ang presidente during that time. Ito 2021, presidente si Pangulong Duterte. Ginawan nila ng budget para sa 2022. Tama. Tapos 2022, sinimulang gawan ng proyekto. Nagpalit na ng administrasyon. Sinabi kompleto na. Naningil sa gobyerno. Yung nagbayad doon sa kontraktor, bagong administrasyon na, ba't kayo nagbayad? Nang hindi nyo sinicheck kung ginawa yung proyekto o hindi. Tapos isisisi natin sa nakaraang administrasyon. Yan yung sinasabi natin na mind conditioning ng mga hudas Hindi nila pinaliliwanag Procurement yon. Ang nanalo, St. Timothy. Yung sinasabi niyang si Romando, yun yung dami ni Vizcaya. Okay, inamin na naman St. Timothy. ni Vizcaya yon sa Blue Ribbon. St. Timothy, ito din yung nakita natin sa Bulacan, ito din yung nakita natin sa Mindoro. 2022, January, in-award niya. At in-award. Nagsimula, kuno. 2022, January January nag-start. So nag-start ng January, kasi ang eleksyon, Mayo Tapos mga June, upo na yung presidente. Tama? Sila nung 2022. Nung January 2022. Okay. October, nakalagay sa record, tapos na daw yung project. October, tapos na. Sinong presidente ng October? Si Duterte pa? Hindi, si Bongbong na. So kung natapos na ng October, anong gagawin ng contractor? Natapos na daw nila. Anong taon yun? 2022 din. Okay? Kasi yun ang timeline. Tapos, nagbayad na sila, nagsimula na sila magbayad, at nag-fully pay sila January 2023. Sino nagbayad? Current Administration 2023. Ginawa ng current administration yung due diligence, yung pag-check kung nagawa yung proyekto o hindi. Ba't natin isisisi kay Duterte? Yung trabaho, sila nagsimula, sila nag-budget, yung tatapos ng trabaho, administrasyon nyo. Ba't isisisi natin sa nakaraang administrasyon? Sila lang naman ang nag-budget. Baka na naman sasabihin nyo, bakit sinisisi mo rin kay Pangulong Marcos yung 2025 budget? Sila lang naman ang nagplano. Oo nga, sila nga nagplano, pero sila pa rin yung administrasyon at nag-deliver ng mga plano na yun. Ito, ang nagplano, sila Duterte, ang nag-deliver, administrasyon nyo na Tinurn over sa administrasyon ninyo October. Dineclare na completed na January 2023, naningil. January 2023, sinong presidente? Sino na ang DPWH secretary niyan? Bakit hindi chinek ng DPWH secretary kung tapos ba talaga naniningil ka Dapat chinecheck mo, tapos ba yung proyekto o hindi? Yan, patay tayo dyan. Sinabi niya, aminado naman siya na hindi pa tapos, partially completed lang daw. Pero ang pangako daw sa kanya, nung contractor, bayaran mo na ako ng buo, huwag ka mag-alala, tatapusin ko. Okay, ngayon, tinanong natin yung community. Meron bang project dito? Simula nung 2022 or meron bang gumagawa ng project dito nung 2022? At meron bang natapos dito kahit na konti man lang? Ang sagot nila, wala. And meron tayong pictures taken just 3 weeks ago, less than a month ago, galing sa tulay na yon,
na nakikita na wala talaga dito. So wala. May project na inapprove ang administrasyon ni Duterte. Na tumawid ng taon, tapos tinurn over sa DPWH under Marcos administration, ghost project. Sinabi, tapos na ng October, naningil ng January 2023, ngayon nyo lang na-check 2025. November, na ghost project pala yan. Sinong may kasalanan? Si Duterte o kayo? May kasalanan yan kayo. Pinabayaan nyo eh. Ang may kasalanan yan, si Pangulong Marcos. Bakit? Tinanggal niya yung Presidential Anti-Corruption Commission eh. Kung hindi sana niya tinanggal yun, o di mayroong nag-iimbestiga aside from ombudsman, na ang ombudsman kasi mag-iimbestiga yan pag may sumbong eh. Eh itong Presidential Anti-Crime Commission ni Greco Belhica, talagang chine-check nila isa-isa yung mga proyekto. Nakafocus nga sila sa DPWH kasi sabi ni Pangulong Duterte, yan ang pinaka-corrupt talaga na ahensya ng gobyerno under ng Office of the President. Yan ang pinaka-corrupt na talagang napakahirap linisin yan dahil napakagaling magnakaw ng mga tao dyan. Ginawa yung PACC specific talaga para doon at saka sa iba na rin syempre, pero nakafocus talaga doon kasi ang daming ang tinanggal ng mga district engineer ni Pangulong Duterte noon, tsaka mga congressman na pinangalanan eh, nasangkot sa mga manomalyang proyekto eh. Di ba? Huwag nyo isisisi ka na naman ka sa umpisang-umpisa pa lang nung statement, ang sinisisi na kagad sa kabila eh. Okay lang kung 2021 yan natapos, 2021 sumingil, 2021 nalaman natin ghost project, eh hindi, 2022 natapos eh. October iba na presidente, 2023 naningil eh. Bakit kayo nagbayad nang hindi nyo chinecheck kung tapos o hindi? O hindi natin yun pwedeng isisi sa nakarang administrasyon, sir. Pinakita na namin sa inyo yon. Galing sa kapitan yon. Nagsimula lang ito, talagang gumawa yan yung sinasabi niya na meron na daw dati 3 weeks ago lang. At kinonfirm yan ng community. So ito ay ghost project na nasimulan, napondohan ng previous administration at nag-carry over na lang ngayon, nung 2022. So eksakto, umamin siya. Pinondohan, pero dahil nga magnanakaw yung bago, naging ghost nung bago. Kasi kung babalikan mo from 2021 pa atras, walang ghost. Wala eh. 2022 paabante, meron eh. Ayan na nga oh. Kayo nang umamin oh. Ano yan? Tumawid yan sa taon ninyo. Tumawid yung responsibilidad sa bagong administrasyon ng DPWH. Tapos ghost. Binayaran nyo sa panahon nyo. Oh, so sino may pagkakamali? Kayo o yung nakaraang administrasyon? So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala talaga, pero hinabol na lang nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipilit habulin ni yan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project talaga. At ito, papakasuhan na namin yung DE na yan. At kung magsabi siya kung sino pa ang mga involved dito, na ngayon ayaw pa niyang umamin, siguro natatakot siya, lahat yan makakasuhan. And siguro, Sige, kasuhan mo nun. Dahil mo sinasabi. Mag-update lang tayo tungkol sa mga nakaraang bagyo. Dito sa may Vira Catanduanes. Saan ba ang Vira Catanduanes? Sa may bandang ano ba yan? Bandang south ba yan? Vira Catanduanes, mga bossing. Ito yung pinsala ng bagyo sa Vira Catanduanes. Panoorin natin. Grabe, no? Ang dami. Grabe yung grabe yung baha na ito sa Vira Catanduanes. Mukhang bumigay. May bumigay na naman na kasi ayan, yung kanilang dagat din. Sumama na sa kalupaan. Walang Diyo. Sobrang lakas pa rin talaga. Pero imaginein mo Imagine ninyo, ganito kalakas ito. Kung wala yung Sierra Madre, imagine niyo kung gaano kalaki yung tubig dyan. Gaano kalakas yung hampas ng alon dyan. Gaano
karami ang masisirang mga ari-arian at magbubuwis ng buhay dyan. Kaya magpasalamat tayo. Ito yung nangyari sa Vira Catanduanes. So baka mga taga Catanduanes, tingnan nyo, baka taga rito kayo. Tingnan nyo itong lugar ninyo. Ayan, oh, grabe itong mga bahay. Nasa tabing, ano talaga to, mga tabing dagat. Oh, ito naman sa bandang ano na to, sa bandang downtown. Oh, diyan sa Vira Catanduanes, grabe lakas ng hangin. Oh, kita nyo talaga naman kung ano to, kung wala itong Sierra Madre, imagine niyo. Baka 5 beses pang ganyan yung lakas na yan kasi signal number 5 eh. Yung ano nila, yung kanilang parang category dito. Grabe mga Pinoy, kumakanta pa habang bumabagyo. Ayan, nakita ninyo, naghanda din talaga sila. Bagamat ito kasi tabing dagat ito, hindi natin maiiwasan ito. Ayan, grabe, lakas. So, imagine mo kung may taong tatamaan yan. Diyos ko po, malulunod ka talaga. O, ayan, nilagyan nila yung mga bubungan nila ng mga pampabigat para kahit pa paano yung hangin, hindi tangayin. So, makikita mo na talagang nakapaghanda kahit pa paano. Grabe, lakas. O yun, lagpas ba yung ano? Yung hampas ng alon galing sa dagat. Diyos mio. Oh, grabe, nakakatakot din talaga tumira sa malapit sa dagat. Ang lalaki ng alon, no? Oh, ngayon, iyan yung nangyari sa Vira Catanduanes, mga bossing. Oh, ayan. Tingnan naman natin yung nangyari. Yung tingnan naman natin yung isang tinamaan which is ang northern province sa may Kalinga. Ito naman ang nangyari sa Kalinga, mga bossing. Ayan. Ito, galing na to sa bundok. Maputik na. Nakita nyo yung tubig na yan. Putik na yan. Putik. Oh, mamaya may papakita tayo. Kapainom ni Bongbong kasi sa inyo yan eh. Oh, ayan oh. Grabe, lakas nitong alon na ito. Agos na ito galing sa kabundukan. Diyos mio. Talagang putik ito, mga bossing ha. Oh, ito siguro ano to, ilog siguro talaga to. Oh. Ayan, yung mga tahanan nila oh. Malapit-lapit na pero mataas yan. Palagay ko hindi naman naaabutin yan at hindi na inabot pero lintik. Itong rumaragas ang tubig galing talaga sa bundok. Ito ang pinakamasaklap nito, mga bossing. Baka mamaya yung mga illegal logging. Ito ang dahilan nito tsaka yung mga quarry So yan yung sa Kalinga. Tingnan pa natin yung ibang lugar sa Kalinga. Ito sa may Tanyok, New Tanglang. Sa may Tabuk City. Oo, sa ano rin niya, Mountain Province. Grabe, kinain na yung mga palayan. Oo, pero mukhang sa nakikita natin dito sa mga palayan, mukhang nakapaghanda sila. O parang nag-ani sila ng mas maaga, palagay ko. Oo. Ayan, pero kita niyo kinain na ng ilog. Ang lawak na ng kinain ng ilog, mga bossing. Baha yan. Galing yan sa bundok. Diyos ko po. Wala bang flood control project dito sa probinsya na ito? Grabe, ang laki ng ang laki ng kinain ng tubig. O, ito naman sa may Tabuk pa din. Yung kanilang tulay. Ito, dinadaanan namin ito kapag nagbo-boss Ironman kami. Yung isang buong magdamag na magmumotor ka. O ano yan, parang North Loop yan. Luzon Loop ang tawag dyan. O pero North Loop yan. Yung Boss Ironman, dyan kami dumadaan sa tulay na yan. O kita ninyo, grabe ang ragasa ng putik ha. Tingnan nyo yung tubig na yan ha. Tingnan nyo kung ano itsura ng tubig na yan. Ano yan, ipapainom ni Bongbong sa atin yan. Oo, ayan o. Mamaya papakita ko sa inyo. Oh, ito naman.
Sa tabok pa din ito, ayan, dito, parang ano na to parang dam na yata ito Oh, yung dalawang water gate nakasara pero ang laki ng dinadaanan ng tubig. Grabe kalakas niya, no? Ito ang dulot ng palagay ko quarrying tsaka illegal logging kasi makikita mo yung tubig, may mga kasama pang may mga kasama pang kahoy. Ayan, yung mga magigiting nating mga mga responders. So ito palagay ko mga PNP ito. Ayan, ipapakita naman natin mga bossing para lang updated kayo sa mga nangyaring bagyo sa Pilipinas. Ayan, ito naman isang ipapakita natin dito naman sa may Baler o diyan sa may Aurora o Aurora province. Maaga pa lang, naglalaki ang alon ng naranasan sa Sitio Ampere sa Dipakulaw, Aurora. Mula Yan, Dipakulaw, dinaanan din namin yan nung huling Boss Ironman bago pa bago pa mapatigil. Dumaan kami dyan, napakaganda dyan. Yung kalsada nandoon mismo sa tabing dagat. Tapos, ang ganda dyan sa may Dipakulaw na yan. Solid yung lugar na yan. Mga dinggalan, ganda dyan. Pacific Ocean. Sumampa na sa National Road ang tubig na may kasama pang bato. Sarado na po itong Sitio Ampere, itong National Road dahil nga po napakalalakas ng mga alon dito kahit po yung mga bato ay tinatangay dito sa kanilang National Highway. Kaya po isolated na ngayon yung papunta ng bayan ng Kasigura dahil ito lamang po ang tanging daan papunta doon. Ang mga taga-Philippine Coast Guard ang naglikas sa mga residente. Ito ang maganda, na-involve yung gobyerno sa paglikas sa mga residente. Ito yung sinasabi natin, ito yung pinananawagan natin. Bago magsimula itong bagyo na ito, pinananawagan na natin ito. Sabi natin, yung mga taong malapit sa mga landslide prone area, mga rivers and sa karagatan, yung mga malalapit dyan, ano na kayo? Kayo na yung umalis, di bali nang masira yung mga kagamitan, so long as yung mga importante makadokumento, madala nyo na at mailigtas nyo na yung mga mahal nyo sa buhay, lumikas na kayo kasi malakas na malakas ito. And ayun, magandang nangyari kasi itong LGU, nakinig sila ngayon and ayaw mangyari ng LGU yung nangyari sa mga nasalanta ng bagyo nitong mga nakaraan. Kaya nag-take na sila ng initiative na bago dumating itong bagyo, inutusan na nila yung otoridad na magbahay-bahay, kalad ka rin na yung mga tao dyan para hindi lang madisgrasya. Magandang yun. Basta sa ganito lang. Hindi pa pwedeng nililikas yung mga tao tapos wala namang kalamidad. Baka harassment na yan. Pero pag may ganito, kalamidad, state of calamity, kailangan talaga medyo pepersahin natin kasi medyo matigas talaga ulo ng Pilipino. Sa Sabang Beach sa Baler, malalaki rin ang alon na humahampas sa seawall. Yan o, Jay, ang laki o yung kasunod. Dambuhala ang mga alon sa dagat sa Baler. Di ba ganung kalaki yung alon? Narinig niyo yung bata? Nakaw! Alaki! Ganun. Kasi sabi nga nila, malalaman mo kapag kamalayo daw yung isang lugar. Pag tinuro sa'yo, saan yung Doon! Pag ganun yung tono, pag sinabi doon. Pag yung mabilis na doon, malapit lang yun. Pero pag sinabi na doon sa may banda ron, yung may tono, yung may matinis na tono, malayo yun. Yan naman, pwede mo sabihin, ang laki. Ang laki nung alon. Diba? Sabi nung bata, sobrang laki nung alon. Sabi nung bata, ang laki. So, tinan niyo yung pagkakabanggit ng bata, ang laki, nakakatawa. Dambuhala ang mga alon sa dagat sa Baler. Kuha ito pasado tanghali kanina. Sa Sitio Cemento sa Barangay Zapali, isang lalaki ang nasaktan nang mahulog mula sa itinataling bubong. Natali ako ng bubong, nadulas, basa na yung bubong. Nagpatupad ng forced evacuation sa kasagsagan ng paglaki ng alon sa coastal areas. Nagbahay-bahay na ang mga pulis. Yan, palakpakan, nagbahay-bahay ang mga pulis. Forced evacuation. Yan yung ina-advokasya natin nung nakaraan, di ba, na gumalaw na ang gobyerno. Kung ayaw nila, hindi pwede. Kayo masusunod. Kasi mas mahirap na
yung madisgrasya na kayo, tapos madisgrasya pa yung nagsasagip sa inyo, ay mas mabuti na yung ganito, hindi ba? Yung kahit na asayot sa gusto natin, oo, ang buhay nyo ay importante, kaya sayot sa gusto nyo, bibit-bitin namin kayo, di ba? Kapalakpakan, PNP. Ay, para po, safety daw po ng mga tao. Yung alon daw po ay, malaki daw po yung storm surge. Ito pag naka-evacuate na yung mga tao dito, evacuated areas na ito, lalagyan namin ng tao ito para ma-secure din yung mga properties na mga... Oo, na sinabi natin, nung nakaraan, sabi natin, hindi ba? Alisin lahat ng tao tapos magbantay. Para malaman, para mamaya pag alis nyo, magsibalikan yan. Para walang bumalik. O, kita ninyo, di ba? Ginawa nila. In-evacuate nila yung mga tao. Tapos, nagbantay sila para walang bumalik. Tapos, sinecure daw nila yung mga ari-arian, property. Kasi baka may mga, alam mo na, dito sa Pilipinas, putyang ina, nasusunugan ka na, ninanakawang ka pa eh. O, kaya nagbabantay yung mga polis kasi baka may mga oportunista. O, alam nilang walang mga laman yung bahay, pasukin pa nila, di ba? kababayan natin na lumikas. Mahigit 700 na pamilya na ang inisyal na naitalang lumikas mula sa mga critical area. Ayon sa PDRRMO, bukod sa Dipakulaw, naglalakihan din ang alon sa bahagi ng Barangay Paltik. Nagtulong-tulong ang mga residente na hatake ng bangka. Ang pinangambahan ngayong gabi, magsabay ang storm surge, high tide at malakas na ulan. Maaring umabot ng 6 hanggang 8 metro ang taas ng alon katumbas ng 3 palapag na gusali. Parang nakikita. Hindi kasi dito sa Baler, ang Baler, ang Siargao at saka ang La Union, yan ang mga malalakas ang alon na mga dagat dito. Kaya nga dito sa Baler Aurora, ang pinupuntahan ng mga tao dyan, surfing. Nagsisurfing sila dyan, malakas ang alon dyan. On a normal day, malakas na ang alon dyan. So lalo na kaya pag may bagyo. Same goes with dyan sa Siargao, di ba? Ganda ng alon dyan. Tsaka dyan sa may La Union. Surfing capital of the Philippines dati ang ang La Union eh. Ako po ay yung nangyari nga po sa Cebu o yung sa Yolanda. Pero wag naman po sana mangyari. Nasa bansa na rin ang tanyag na storm chaser na si Josh Morgerman para sundan ang galaw ng superbagyong Uwan. Every time I come to the Philippines, I'm ready for the worst. Something like Yolanda, because you never know if that could happen again. I don't think this one is going to be a Yolanda, but I do think it's going to be a big impact, and I think it's going to be a big impact for Baler. Nasa Aurora rin ang storm chasers ng Pag-asa. Ayan, so palakpakan. Palakpakan natin ang LGU ng Baler at ng PNP na laging nandiyan dyan para umagapay sa atin. At dahil dyan, eto hindi ko alam kung good news to o bad news to, ha? Kasi isang taon na isasailalim tayo sa state of calamity, patay. Oh, I mean, siguro kung matino ang presidente, kung alam mong hindi magnanakaw yung mga congressman, di magnanakaw yung mga nakapalibot kay BBM, okay lang man siguro ito. Kasi kung matatandaan natin si Pangulong Duterte, humihingi din siya ng mga special, special powers. Diba? Para tugunan yung traffic. Dati hindi binigay yun. So may mga ganyan eh. Kasi nga daw, ayaw nila na pag binigyan mo kasi ng special power ang isang presidente, pwede niya nang gamitin yung kanyang kapangyarihan para mag-release ng pondo. Kung ang presidente, katulad ni Pangulong Duterte, okay lang na bigyan mo siya ng special powers para ma-access yung mga pondo at ilagay doon sa mga dapat lagyan nito. Depende doon sa special powers na hinihingi niya. Sa kaso ni Pangulong Duterte noon, humingi siya ng special power sa pandemic at saka sa traffic. Yung sa pandemic, ibinigay yata sa kanya, pero yung sa traffic, hindi yata. Hindi ibinigay sa kanya. Kaya hindi nasolusyonan yung traffic eh. So, ibig sabihin, magre-release ng pondo. Kaya nga, di ba, lumabas yung Farmally issue. Farmally issue, sinasabi nila, yung Farmally daw, overpriced. Sabi nila, ganito, ganyan. Bakit daw overpriced? Ganito lang naman yung presyo ng face mask, ganito lang naman yung presyo ng PPE, bakit ganito yung presyo na nyo? Bakit ni-release yan? Bakit ni-release ng parang pabugso-bugso yan? O pabigla-bigla? O kasi nga noon, state of parang state of calamity na tayo nung time na yun kasi nga pandemic na.
So, mabilisan. Sige na, release na kagad ng pondo, bumili na. Ang problema, nung mga panahon na yun, dahil sa scarcity, ibig sabihin, sa so konti ang supply dahil sobrang taas ng demand, nagtaas din ng presyo. Kaya mataas yung presyo ng mga nabili nilang PPE, nabili nilang mga face mask. O, ganun di ba? Natatandaan ninyo ng pandemic, nagkaroon pa nga ng mga scam dyan sa mga face shield, di ba? Pinipigil yung supply ng face shield para magmahal yung face shield, tapos hinuhoard yung face shield, tapos nagbebenta ng maramihan. Hindi ka makakabili ng paisa-isa lang. Pag bumili ka ng face shield, bultuhan, ganun noon. So talagang madaming mga naging opportunista din nung panahon na yun, opportunity para kumita, pandemya na nga. So yan yan yung special power. So ito ang problema pagka naka state of calamity. Mantakin mo isang buong taon 365 days mga bossing na tayo yung naka state of calamity. Ibig sabihin, yung mga pondo ng Pilipinas, yung pondo natin, pwede nilang gamitin, galawin yung mga savings ng mga iba't ibang ahensya, pwede nilang kunin. Okay man lang yan. Kung ang presidente Mala Duterte na talagang mapupunta sa mga programa, mapupunta talaga doon sa mga pangangailangan, yung pera, ang problema. Kapag ganito ang pamahalaan, di ba, mayroon tayong ghost projects of flood control. Pinakakurap yung 2025 budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos. Makikita natin na trilyon yung ninakaw nila sa flood control project pa lang. Bukod dun sa flood control project, bilyon-bilyon din yung ninanakaw nila sa mga proyekto ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi lang yung flood control, marami pa. So yun ang masama. Kasi mga magnanakaw yung mga nakaupo ngayon, karamihan hindi naman lahat. Pero karamihan sa mga nakaupo ngayon, magnanakaw, baka mamaya makita nilang opportunity itong pagbabagyo na ito. Para ayan, mag-declare ng state of calamity, tapos yung pera natin, baka mamaya ibulsa ng mga hudas na yan. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Okay lang man yan. Tama rin yan para mabilis yung aksyon ng pamahalaan. Kaya lang, depende sa mga namumuno sa pamahalaan. Kung ang namumuno sa gobyerno mga sindikato, kung namumuno sa gobyerno mga kawatan, mga vampira, at mga aswang sa pera, mga walang kabusugan, medyo delikado, pondo natin dyan. Ang hirap magtiwala talaga ngayon pagdating sa pera. Kasi tingnan ninyo ang laki ng ninanakaw nila. Sabi nga nila, yung lumabas na babae sa may Imbornal, binigyan nila 80,000. Samantalang itong mga nasa lanta ng bagyo, pagka nasira ang bahay mo, pinakamalaking makukuha mo, 15,000. 15,000. Ano naman bibili ng 15,000? Parang nung nakaraan din, di ba, yung mga buntes. Yung mga buntes, bibigyan daw nila ng 350 pesos buwan-buwan. 350 isang buwan. Ano magagawa nun? Ang laki-laki ng mga pinagnanakaw nyo na pera. May mga jet kayo, may mga helicopter kayo. Nasandamo ka lang mga pag-aari ninyong mga mansyon sa mga mamahaling subdivision. Sandamukal ang mga shares ninyo sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Alam nyo ba na si Zaldico ito ano lang to bago natin simulan itong balita ito, natatawa lang kasi ko Si Zaldico mas mayaman pa pala sa mga bilyar. Pukin ang ina niyan. Alam nyo ba yung bilyar ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayon? Bilyar ang pinakamayaman sa Pilipinas. Pangalawa na lang yung sila Henry C. Kasi yung mga C, namatay na yung senior na Henry C. Sila ang pinakamayaman nun yung may maari ng SM. Sila pinakamayaman. Pero nung namatay na yung tatay nila, yung wealth ng tatay nila, hinati na sa mga anak. Kaya ngayon, ang pinakamayaman na sa Pilipinas, si Bilyar. Mantakin mo, mas mayaman pa pala si Zaldico kay Bilyar. Putang ina niyan. Imagine, wala siya sa top na mga listahan ng mga pinakamayayaman na Pilipino. Pucha, malaman-laman natin, sabi nung abogado niya, mas mayaman pa daw siya. Paano siya naging ganung kayaman? Saan ang galing yung yaman niya? Kung contractor lang siya, ang dami rin contractor dyan. Sabi ko nga sa inyo, ito sila Henry C., Lucio Tan, mga Gokong Wei, etong mga Zubel de Ayala, etong mga Bilyar. Ilang dekada nilang pinaghirapan para yumaman sila at mailagay sila sa listahan ng mga elite sa Pilipinas. Takin mo si Zaldico, patahi-tahimik, elite na tao ni hindi nga kilala. Kung hindi pa yan naging appropriations chairman, kung hindi pa yan naging party list representative, anak ng tokwan, hindi mo nga alam na nag-i-exist yung tao na yan Ang mayayaman ng mga Chinese dito, ayan Tan.
Gokong Wei. Tangkatchong. Di ba yung sa Jollibee? O, si Kangkatchong. O, tapos si. Di ba ganyan? Wala kang naririnig na ko. Tumanda na ako na ganito. Wala akong naririnig na Zaldico na mayaman sa Pilipinas. Ngayon na lang natin nalaman na ganun pala siya kayaman. O, isa nang galing yung yaman yan. Kung hindi nanonotice yung yaman niya for the longest time, tapos biglang sumulpot siya, siya pa pala pinakamayaman sa Pilipinas. Ang takay mo, sinabi nung asawa niya na mas marami siyang pera kesa kay Cynthia Villar. Ang Villar ang pinakamayaman sa Pilipinas. Saan galing yung pera niyan? Di ba? Di ka ba magtataka? So ganyan ang tindi ng mga nasa gobyerno natin ngayon. Pagka naging mga mambabatas, biglang nagiging pinakamayaman na sa Pilipinas. Mahirap pagtiwala sa ipagkatiwala pera ng taong bayan. Ito, pakinggan na lang muna natin itong isang taon na state of calamity. Nagdeklara ng isang taon na state of national calamity si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng panalasan ng bagyong Tino. Ang pinakamasaklap ang nagdeklara yung Pangulong tanga. Okay man lang kung ang nagdeklara magaling na presidente, talagang proud ka na presidente na talagang nakikita mo nag-e-effort at alam yung problema ng bayan, mantakin mo mag-i-issue ng state of calamity, national calamity ng isang taon. May access sila sa pondo ng taong bayan, hindi nga nila alam na naglilindol, hindi nila alam na bumabagyo. 'Di ba? Sabi niya noong nakaraan, lumindol yata sa Cebu. Hindi nga niya alam na anong nangyayari sa paligid niya Tapos bigla maglalabas siya ng memorandum na may kapangyarihan para galawin nila yung pera ng taong bayan. Saan nila dadalhin yung pera na yan? May intel funds nga sila. Di nila alam na nung nasa Masbate sila, lumindol na kinagabihan doon sa Cebu Atay sa Proclamation Number 1077 na pinirmahan noong November 5, pabibilisin ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon sa pabibilisin ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon. Ibig sabihin yan, ching 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 ching, pera yan. mga nasalantang lugar. Magpapatupad din ng price ceiling sa mga pangunahing pangangailangan. Yan, price ceiling sa mga pangunahing pangangailangan. Ibig sabihin, hindi gagalaw. Panukala yan ni Chis Escudero na kapag may mga state of calamity, hindi gagalaw yung mga pangunahing produkto. Yan, kuryente, gasolina, tsaka yung mga pangangailangan, pangangailangan sa mga grocery, sa DTI yan. Tagal ng isang taon ng state of calamity, maliban na lang kung babawiin ito ng mas maaga ng Pangulo. Depende daw kung babawiin mas maaga. Baka babawiin yung pera babawiin nila yung mga ginasta nila. Alinsunod sa proklamasyon, nag-anunsyo ang Department of Energy ng price freeze sa presyo ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG hanggang November 21. Samantala, magbibigay ang Amerika ng $1 million o katumbas ng may... $1 million? $1 million ang ibinigay ng Amerika, walang hiya naman. Magkano lang yun? $1 million, parang ano lang yan Parang halos lang ni Tulpo yan, yung anak ni Tulpo. Bill lang niya yan sa party niya dyan sa Las Vegas imaginein mo, meron tayong 9 EDCA sites. Tapos ang sabi na yung mga EDCA sites na yan, tutulong sa atin para sa mga relief operations, ganyan. O kaya mga rescue operations, humanitarian reasons. Or humanitarian efforts ang ibibigay ng EDCA sites. Wala man tayo nakikita ng mga taga-EDCA na mga puti, kano na nagsasagawa ng mga relief operations. Wala. Nakita lang natin yung puti kanina sa balita na storm chaser. Pero wala tayong makikita ng mga mga sundalo ng Amerika na tumutulong sa atin na nagre-rescue ng mga kababayan natin. Wala rin tayong nakikita. Imaginein mo, 9 EDCA sites yung binigay natin sa kanila, tapos ang tulong na ibibigay nila sa atin $1 million lang. Well, sa bagay, miski naman ako kung ako si Donald Trump, wag nyo bibigyan mo $1 million lang. Kasi binigyan mo $10 million yan, tayo na nakawin lang ng mga kawatan yan Kaya nga binabaha sa Pilipinas Kaya nga ang daming mga apektado ng dilubyo sa Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, tapos bibigyan natin sila ng pera. Parang binigyan natin pera nga ng taong bayan, ninanakaw nila yung pera pa kayang itutulong natin. Di lalo nanakawin nila yan. Kaya siguro ganun lang. Sabi nga ni Claire Castro noong nakaraan,
Hindi na daw nila kailangan ng tulong ng ibang bansa kasi may pera daw tayo, may pera. Ninakaw nyo na nga lahat ng pera, paano may pera pa tayo? Si Bongbong na nga nagsasabi na wala na tayong pera, tapos sasabihin nyo may pera tayo. Kanyo, walang nagbibigay sa atin ng aid, foreign aid, kasi nga alam nila na mga magnanakaw yung mga karamihan na nasa pamahalaan. Alam nila mga kawatan kayo, and the reason why malaki ang epekto ng pananalasa ng bagyo dito, it's because of corruption nyo. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Higit 58 million pesos bilang tulong sa mga 58 million? Wala yan. Saan makakarating yung 58 million? Eh, ang daming dadaanan yan. Dadaan yan kay, yung sa tumanggap. Sa tumanggap, yung mga tropa pits niya uunahin niya. O, pababa ng pababa yan, pababa ng. Sabi ko nga sa inyo, yung spam. Pag namigay ka ng spam sa sa taong bayan, pagdating niyan sa taong bayan, 555 sardines na yan eh. Nababawasan yan sa dami ng dinadaanan yan. Oo. Pag namigay ka ng 100,000 bawat tao, maniwala ka, 1,000 na lang makakarating dun sa dapat na makatanggap niyan kasi maraming kaltasan yan eh. O ito, $1 million na lang, kakaltasan nyo pa. Diyos mio. lanta ng bagyo. Mga kapuso. Yan. So 1 million ang ano nila. Oh, pero dito naman tayo sa isang balitan to bago tayo magtapos ha. O, gusto lang po lang linawin ng Kingdom of Jesus Christ na susuporta po sila doon sa mga panawagan ng peaceful na panalangin para sa bayan. Mananalangin lang po. Wala pong yung statement po ng Kingdom of Jesus Christ, pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, hindi po para mag-destabilize ng gobyerno, labanan ng gobyerno, bagkus ipagdasal ang gobyerno. O, pakinggan ninyo itong ano na to kasi baka mamaya gipitin na naman nila. O, ito kasi magsasama-sama po ang KOJC, ang Iglesia ni Cristo at ang JIL sa panalangin. Panalangin po para sa bayan. Panalangin para sa bayan, hindi para agawin ang kapangyarihan. Walang ganun Walang ganun. Panalangin, ipapakita lang po na sama-sama ang mga Pilipino mananalangin, mananawagan sa pamahalaan na sana po ay ayusin at i-prioritize ang bayang Pilipinas. Ganyan lang po. Wala pong plano agawin ang pamahalaan, magrebelde, mag-agawin ng Malacanang. Wala pong ganun, mga bossing. Inihayag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang kandaang makiisa sa iba't ibang relihiyosong grupo sa bansa sa sama-samang pananalangin para sa kapayapaan, katatagan at Yan, makikiisa. Nag-declare ang INC and then kung sino yung gustong sumama, pwedeng sumama, of course. So, ang KOJC susuporta, ang JIL balita ko susuporta. So sana, mas marami pang mga simbahan ang sumuporta. Currency ng Pilipinas. Binibigyang diin ng organisasyon ang kanilang pangako sa pambansang pagkakaisa at espiritual na pagtutulungan sa panahon ng mga pagsubok. Gayunman, nilinaw ng KOJC na hindi ito makikibahagi sa anumang pagkilos o hakbang na maaring magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Klaro hindi tayo susuporta sa anumang hakbang na makakagulo sa pamahalaan. Walang ganun walang ganun. Binanggit ng grupo ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3 na nagtuturo ng paggalang at pagsunod sa mga namumuno bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muling tiniyak ng KOJC na mananatiling nakasentro ang kanilang misyon sa pananalangin, pananampalataya at pagtataguyod ng kapayapaan sa ilalim ng makatuwiran at makadiyos na pamamahala. Yan, sa ilalim ng makatuwiran at makadiyos na pamamahala, mananalangin tayo na sana etong mga nasa gobyerno ay tapikin ng Panginoon at sabihin, uy, tama na yung pagnanakaw. Magserbisyo naman kayo, 2.5 taon pa. O yan, di ba? So, kita-kits tayo ulit mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Oy, Vox Populi, suportahan po ninyo. At saka syempre yung ating pangalawang YouTube channel yung Boss Dada 2.0. Mag-upload na po tayo ng mga video dyan. Mag-comment po kayo, mag-like at mag-share. At mag-subscribe din po kayo sa channel niya. Maraming salamat po. Follow po kayo sa Banateros Brothers, kay Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Jay Guevara, Sir Jack, kay paring RJ, syempre, yours truly, Boss Dada TV. Maraming salamat po. Kita-kits sa susunod na vlog.